Marcos! At isarado ang Congress! Diyan tayo papabor pag pinasara ang House of Representatives. Dahil lahat ng ginawa ng House of Representatives, puro kabalbalan, panggagago, pambababoy, at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Napalastugan! Malinaw sa amin, sa lahat ng nasa loob ng Congress, na ang impeachment na ito ay dinisenyo ng administrasyong bangag para pabagsakin lamang at ipagdamot sa mamayang Pilipino na mamili ng leader sa pagdating ng eleksyon. At malinaw sa amin na bayad ang lahat ng mga congressman para i-impeach ang ating presidente na si Inday Sara Duterte. Meron bang mga Muslim dito? Meron bang mga Muslim dito? Lahat ng mga Muslim dito ay nananawagan sa lahat ng congressman na mga Muslim na bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa maleta. Alam ng mga Muslim na congressman ang batas ng mga Muslim na tinatawag nating Sharia law. Bawal sa Muslim ang magnanakaw. Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Tama ba mali? Tama ba mali? Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Pag ang Muslim nagsinungaling, pinuputulan ng dila. Lipat muna ako doon. Lipat ako. Doon ka malakas. Lipat ka kapatid. Magkakaroon ka. Ay, lipat! Ano? Check. Malakas ba? Malakas ba? Pero parang mas malakas ang tama ng mga congressman na bumoto sa impeachment laban kay VP Sara. Okay na? Okay na ba? Okay na ba? Okay na eh! Ulit-ulit! Ulitin lang namin ang aming panawagan. Malinaw sa mata ng publiko na ang impeachment na ginagawa na ito ay dinisenyo ng Administrasyong Marcos para ipagdamot sa mga Pilipino na mamili ng kanilang leader sa darating na halalan. At malinaw din na kaya ginawa ang impeachment na ito para pabagsakin lamang ang kalaban nila sa politiko. Kaya tayo ay mayroong dala-dala na iba't ibang mga tarpaulin na nakalagay dyan ang zero vote sa lahat ng congressman na buboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Asa na yung mga Muslim? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? So malinaw sa atin, di ba? Yung batas ng Sharia law, pag nagnakaw ka, pinuputulan ka ng kamay. Pag nagsinungaling ka, puputulan ka ng dila. Kaya sana sa lahat ng Muslim na congressman, bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa mali-malitang binayad sa inyo ni Marcos. Kaya sa mga Muslim dyan na pro-Marcos, mag-isip-isip kayo. Dahil alam ninyo na bawal sa Islam ang leader na adik at lutang. So kabilang dyan sa loob, ang karamihan dyan ay puro bayad. Alam natin yan dahil sinabi na ng kapatid ng presidente na binabayaran sila para isagawa ang impeachment laban sa kay VP Sara. Ngayon,
Nakikilala naman siguro yung isang congresswoman dyan na babae na si Luistro. Sino ang nakakilala kay Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Dahil kay Speaker, May ayuda! may ayuda. Dahil kay Speaker, may akap. Napanood niyo ba yun mga kababayan? Dahil kay Speaker, bumaha ng ayuda at pera. Tandang-tanda namin yan, Luistro. Tapos sasabihin mo sa amin, simple lang. Pag walang kaso, humarap at magsalita. Pero, anong sabi niya doon sa nauna niyang video? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil rapist ang asawa niya na merong waranto pares. Kaya itinago ni Luistro. At ngayon, naging mayor pa ang gagong rapist na asawa ni Luistro. Luistrong gagang babaeng bobo. Talantadong magnanakaw. Huwag niyo kaming gaguhin at paikot-ikutin. Sino pa? Yung representative ng Akbayan Party List na nandito yung bibig niya. Sino ang pangalan nun? Sino ang pangalan nun? Imbis na ang asikasuhin mo, pag inom mo ng maintenance mo para yung bunganga mo madiretso, mas inuuna mo pa ang pamumulitiko. Sino pa? Si Benny Abante. Anong sabi niya? Hindi namin susuportahan si Sara sa pagtakbo sa presidente. Putang inang bading yan. Tarantadong congressman na si Boy Dila. Hindi namin kailangan na Benny Abante ang suporta galing sa'yo. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi ka nanalo dahil walang bumoto sa'yo. Kaya ka lang naupo dahil inapuwenta ng bayaran na Comelec na si George Garcia. Tapos ang kapal ng mukha mo sabihin hindi kami susuporta? Fuck you! Mga kababayan kong Pilipino, handa na ba kayong pumasok? Handa na ba kayong pumasok? Handa na ba kayong pumasok? Pumasok ang eleksyon, hindi sa Congress. Baka mamaya hapulin na naman tayo ng bayot na si John Vic Rimulya. Anong sabi ni John Vic Rimulya? Huliin ang nakahubad, pati ang nagsisigarilyo. Yung matso lang, matso. Gago! Bakit mo inuuna yung nakahubad? Samantala yung pinapahanap sa iyo si Atong Hang, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahuhuli. Sabay-sabay nating isigaw, John Vic Bayot! John Vic Bayot! John Vic Bayot! John Vic Bayot! At yan mga kababayan, kami po ay hindi kami papayag na ma-impeach ang pangalawang presidente na si Sara Duterte. Hindi tayo titigil dahil pag na-impeach nyo si Sara at akala ninyo maliligtas na kayo, nagkakamali kayo. Dahil mas malala pa ang gagawin ng taong bayan sa oras na ma-impeach ang pangalawang presidente na si Sara Duterte. Maraming salamat at magandang hapon at sana mamatay na lahat ang congressman ng mga buhayang bayaran. Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos! Mga kababayan, masarap sa loob ng kulungan. Hindi ka na magbabayad ng apartment, libre pa ang tubig, libre pa ang pagkain. Kaya masarap makulong. Tama! Yan ang panawagan natin ngayon, mga kababayan. Maraming salamat sa mga pulis, ang pupogi. Huwag kayong gumaya kay John Vic na Bayot, ha? Kasi yan, grupo ng Chupaero. Yung mga tropa niya sa Cavite, sikat ninyo. Yung kalbong Bayot sa Cavite. Maraming salamat po, Kuya Pat. Okay, ngayon naman, pakinggan natin ang susunod nating speaker. Ito po ay matagal nang lumalaban. Halatang halata ang pagiging mandirigma. Walang iba kung hindi Kapitana Texon.
Dami oh. Kapitana Pexon, nasaan ka na? Ako, ang dami pa dumagdag oh. Daming dumating. Yan, mga ulupong na congressman dyan sa loob. Kaya nga, kantahan. Sige, isang bagsak muna. Kapitana Pexon! Kapitana! Kapitana! Nagdudugtog pa ng cellphone, sandali lang daw. Ayan na. Andito na. Halatang halata ang pagiging mandirigma. Kapitana Pexon! Ayan, mga May dalang kumisis sila sa maleta, loob. May dalang maleta si Kapitana. Hoy, teka lang bago magsalita si Kapitana. Gaganti muna ako sa MMDA na nagtong ng sasakyan namin kanina. Putang ina mo, nagugutom na pati MMDA mga congressman. Bigyan nyo na sila. Ayan na, andito na. Ang tunay na mandirigma, Kapitana Pexon. Hello! Ay! Bakas ng pambansa! Nandito nag-oopisina ang mga buhaya! Alam ba ninyo yan? Sa iba't ibang panig ng Pilipinas! Dito sila nag-oopisina sa batas ng pambansa! Wala namang tubig dito, di ba? May tubig ba dito? May dagat ba dito? Bakit gustong-gusto nila dito pumunta sa HOR? Maraming kaya! Kasi Malita! dito, nililimbag! Dito, inililinis! Inaaprubahan ang pondo ng bansang Pilipinas! Alam ba ninyo yan? Unang-una na babanggitin ko ang may sala ng lahat, ang may bahay ng ating dating Speaker Romualdez na si Yeda Romualdez na siya ang nagre-represent ng King of Pagkilis. Alam ba ninyo? Alam ba ninyo na merong committee ng accounts? Dito lang nyo maririnig. Ang committee ng accounts, siya ang namamahala ng pag-release ng pondo ng bansang Pilipinas. Siya ang nag-aaproba. Kaya lahat ng mga miyembro ng party list na sila ang may pakana. Sila yung nabayaran ng Maraming salamat. pera. Diyan mga muna saglit na, no? Sino nagsabi nun? Si Marin Gutesa. Tama! Nakasama yung 18 na Marines na ang ating congressman Mike Defensor ay hinanapan ng kaso. Alam ba ninyo yun? Dahil siya ang naging dahilan para ibulgar ang mga anomalya. Ano yung anomalya? Yung pondo natin noong 2023, pondo ng 2024, pondo ng 2025. Lahat ay ninakaw na lahat. Unang-una, ano yung unang ninakaw nila? Katulad natin na mga member ng PhilHealth. Kaya nandito ako sa inyong harapan ngayon, nagre-represent ako sa lahat ng mga Pilipino, ng mga mahirap na mga Pilipino na pagka nakasakit, kailangan na yung pondo ng PhilHealth.
6 billion na itinakbet, inilipat ni Secretary Recto. Nung siya ay budget secretary, nilipat niya sa budget natin at ngayon, kaya ko nagbabanggit ito, isa ako dun sa complainant. Nagreklamo kami! 10 ng aming mga kasamahan sa Maisog! Nagreklamo kami sa ombudsman para ibalik! Dumadating yan, takot yan Doon siya umatay sa sa nagluluto. impontong tanungan. Ikurina. Ang naniwala at ang hirap na hirap sa kanya, si Atty. Vic Rodriguez. Tama. Halos si Atty. Vic Rodriguez ang nagpapaliwanag at humaharap sa lahat ng media. Dahil ang presidente nyo ngiwi ng ngiwi, halatang Niwe. lutang at wala sa tamang Wisyo. mental niya. Marcos, adik, At dito ho, nung naaprubahan ang budget ni VP Sara bilang Secretary ng Education, nagkarga sila Saltico. Si Saltico ho pala, siya yung pinakamalaking tinulong ginastos panahon ng eleksyon. Ilang bilyon ang sinugal ni Saltico. Si Saltico ang bangko ng Romualdez at ng mga Marcos. At pinangako nila kay Saltico dahil alam nila bilyong-bilyong pera ni Saltico ay ginagasto sa eleksyon nila. Ang sabi nila, gagawin kitang chairman ng appropriation ng committee sa House. Doon nagsimula, nagkarga ng ilang daang milyon sa pondo ni VP ang mga hayop, ang mga adik at mga demonyong Tama. pinamumunahan na nagsasanto-santuhan ang walang hiyang si Martin Romualdez. At nung na-approve na ang General Appropriation Act, may tumawag na kay VP Sara at kinukuha ang porsyento ng kinarga nilang pondo. Nagulat si VP Sara dahil natuwa siya dahil alam niya ang daming problema ng edukasyon sa bansa natin. Lugmok na lugmok ang edukasyon natin. Pero nalungkot siya dahil tinawagan mismo siya ng congressman at hinihingi ang pondong kinarga nila. Mula noon, kinalaban na nila dahil binulgar ni VP Sara ang sindikato ng mga buhaya. Pero walang naniniwala sa atin. Walang naniniwala kasi binusog nila ang mga congressman. Si ano na ang ano? Si Alan. Binusog nila sa ayuda. Hinayaran lahat. Si Marco Pati lang mga ordinaryong tao na nandito, Wow. ginamit Kayo ang talo ba? pondo ng tao, pero yung pondo nila ay solid na kanila. Gusto nyo ba makita yung mga membro ng Quadcom, yung mga putak ng putak ngayon? Gusto nyo ba makita kung magkano ang pondong ibinigay at Tingnan mo nga nakuha kung legit. sa kanila? Tingnan mo kung Ready na ba kayo dyan? Sabihin nyo, pagka ready na kayo, to see is to believe.
lalong-lalo na po lahat ng congressman na bokal sa pagpapa-impeach ni VP Sara. Bilyon-bilyon ang pondo na binigay sa kanila. Paano na ang bayang ito? Paano na kayong mga ordinaryong tao? Ipinalalabas po namin sa inyo ito para po mamulat kayo kung paano tayo ginago ng administrasyong ito. Ang administrasyong ito, wala ho di katiting malasakit sa atin. Wala pong natirang konsensya. Buti na lang, Kasi kailangan si ng boto Congressman Erese tumayo at sinabi niya ang kakapal ng mukha ng mga congressman na nandito. Itong ginagawa ninyo, ito ay dahil sa perang ibinigay sa inyo noong 19 Congress kayo. Kaya, paano tayo makakakuha ng pag-asa? Ang tangi nating pag-asa, si VP Inday Sara. Pero si Bato, nasa Senado. dahil Kasi kailangan ng boto. sa mga congressman natin na naklukan mga walang konsensya, ang kakapal na mga mukha, magnanakaw, adik sa pera. Pero nakakalungkot, ang ordinaryong tao ayaw pa rin kumilos. O nasa Senado. Kayo ba sapat na na ibigay sa inyo ng congressman natin ng mga ayuda? Kung talagang mahal nila tayo, tuturuan nila tayo mangisda. Hindi yung hinahayaan nila tayo na magmakaawa, lilimusan ng barya-barya, samantalang bilyon-bilyon ang nilagay nila sa bulsa nila. Tapos ngayon, sila ang mag-i-impeach kay VP Sara. Wala silang kahiyan. Magkakapal na mukha. Pero kayo, tayo, ano ang ginagawa natin? Bakit takot kayo? Nasaan na Hindi pa ano, si nandun pa si ang mga Pilipino natin? Dito! Nasarap ng Congress! Hindi ba natin naalala ang katapangan ng ating pinakanunuan? Si Lapu-Lapu. Wala ho. Hindi namin kaya pabagsakin, itama ang sitwasyon natin ngayon kung hindi nyo kami sasamahan. Sama kami! Sama! Sama kami! Para sa bayan! Ako po, tinataya ko ang pagiging konsihal ko. Mapalad po ko dahil nakakakuha ko ng tamang impormasyon. Bulat sa poll, kilala ninyo ko. Pag tama, ilalaban ko.
Pag mali, bibigyan ng pagkakataon na magbago. Pero sa sitwasyon natin ngayon, wala tayong maasahan sa Kongreso. Ang mas magnanakaw, ang mga magnanakaw, siya ang umuusig sa nagmamalasakit sa bansa at sa kababayan natin. Palabas ko nga yung salita, yung privilege speech ni Congressman Egay Erese na binubunyag niya. Pakinggan niyo po. And left the country. Nakapagdududa. Dahil mismo pangunguna sa impeachment process 22 ang Congress. siyang may hawak ng bilyon-bilyon pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga Pagbasta niyo po para mamulat naman kayo. Mahalin natin ang bansa natin. Mahalin natin ang kapwa natin. In the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Ang kailangan nating katibayan, mamaya po, nandito sa LED, ipalalabas natin kung paano tayo ninanakawan ng ating pinagkakatiwalaan. Nakakalungkot po sa sitwasyong ito, tayo ang naghalal sa mga politiko na nandito po sa loob. Alam nyo ho, kapitan po ako dito sa Batasan Hills, 2002 hanggang 2013, naging kapitan po ako. Pero nakakalungkot po, ibang-iba ang sitwasyon ng mga congressman noon kaysa mga congressman ngayon. Nakakalungkot dahil inaasahan natin sila ang magtatanggol, sila ang magbibigay ginhawa sa ating mga mamayan. Kanina lang po, pinalabas na ang video ng PGMN at doon po maliwanag na pinakita nila ang kawalang-hiyaan ng mga congressman sa pamumuno ng kilalang sinasanto na walang hiya si Martin Romualdez. Nakakalungkot, nakikisampatyahan kami sa mga empleyado ng Congress, pati na ang mga security guard. Alam niyo ho, bilyon-bilyon ang pondo na nilaan ng mga magnanakaw na congressman para payamanin nila ang isa't isa. Ang pondo ng Congress hindi ho subject sa COA, hindi ina-audit ang kanilang pondo. At open po, hinahanda lang po namin ang LED para mamulat po kayo. Ang nakakalungkot po rito, pati ang ating mga kapulisan, napakababa ng kanilang sinasahod. Napakababa ng mga benefits ninyo kumpara sa mga buwaya na nandito sa Congress. Ikinahihiya ko po na nasa Barangay Hall ang House of Congress dahil hindi na o karapat-dapat igalang pa ng mga mamayan ang ginagawa ng ating pong mga congressman. House of Crocodiles na po ito. Tingnan niyo po,
sa krisis natin ngayon, saan ba nagsimula ang krisis na ito? Nagsimula po ito nung naupo ang mga magnanakaw. Sino ho ang bumoto sa adik na Marcos dito? Marami ho ang nandito na bumoto sa adik na Marcos na to. Dahil mahilig tayo magbigay ng second chance sa taong nagkakamali. Na umaasa tayo na ang lahat ay pwede magbago. Noong first 60 days ni Marcos, pilit niyang iayos ang ating bansa. Pero dumadami po ang ahas sa palasyo. Ang numero unong adik na nagtutulak kay Presidente Marcos na tumira ng Pope ay walang iba kung hindi yung adik niyang asawa, si Lisa Satanas Araneta. Alam ko po, alam nyo lahat yung mga kapulisan kayo. Kasama ko kayo sa war of drugs noong panahon ni PRRD. Iba ang sitwasyon ng barangay natin at ng ating police station. Ang ating police station noon ay larawan ng sinasabi nga ni Presidente Duterte, wala nang natira sa mga naglilingkod sa gobyerno kung hindi proteksyonan ang narco-politics natin. Noong kapanahonan po ng 2016, nalinis ang hanay ng ating kapulisan dahil sa ating presidente. Tama po ko, nung naging kapitan po ko, 2002